Isa pang ebidensya na nagkaroon ng dayaan nitong nakaraang midterm election. Bukod dun sa survey na ginawa 2 days before the election ay ang laki ng tiwala sa Duterte. Ito pa, isang ebidensya. Nakasabwat ang COMELEC sa dayaan. Tingnan po natin. Binigyang diin ng Duterte Youth Party List na pinupolitika sila ng Commission on Elections o COMELEC. Kaya naman nanawagan sila na magbitiw na sa pwesto si Chairman George Erwin Garcia. Sang-ayon ako sa iyo, Brad. Nakasama natin to nung kampanya no? Alam mo, sang-ayon ako Dapat ikaw, Garcia, wala kang pakinabang dyan. You are the worst. This election is the worst. Bumitaw ka na dyan. Ayon sa grupo, sa nakuha nilang intelligence, inutusan umano ang COMELEC ng ibang politiko para i-disqualify sila upang makaupo ang Gabriela Party List. Nakalain mo yun? COMELEC, may kinakampihan kayo? Kasi 3 upuan po yan Malaki yan So, 3 ang mawawala, pwedeng punan sa ilalim. Yan po ay intel na natanggap ng Duterte Youth Party List. Ako naniniwala dito Sabi ko nga sa inyo, lahat ng dayaan, lahat ng anomalya sa eleksyon pointing to COMELEC na nagkaroon ng dayaan. Isa pa ito, nakikikuntsaba sa Gabriela. Alam naman natin, lantaran. Ang pula, nakikipaglantaran na sa dilaw. Kumukuha na sila kasi hindi nila kaya ang Duterte. Dito sa mga aktivista, nakikipagkuntsaba na sila. Yung sinuka ng pamilya Duterte, ngayon, nakikuntsaba na kay Bam Aquino sa dilaw. Ganyan po kahalang ang bituka ng mga yan. Lantaran na po yan Kitang-kita naman, di ba? Kitang-kita sa galaw ni Tamba. Ano sinasabi ni Tamba? Meron na silang alyansa agad. Kakampi ng agad nila si Laila. Yung dating sinusuka nila, kinain nila. Ngayon, yung COMELEC, may gustong ipasok. Kasabwat kayo COMELEC sa dayaan. Kung papakinggan ko ang paliwanag ditong si Duterte Youth, 3 upuan po yan. Sa madaling salita, 3 congressman ang inalisan mo ng karapatan na 100,000 ang bumoto. 100,000 ba o milyon ang bumoto rito? Kaya nga may 3 seat yan Number 1 or number 2 tong Duterte Youth Party List. Inalisan mo ng boses. Yung mamamayan, ayaw mong paupuin. Panalo to Ba't ayaw mong paupuin? Bakit? Kasi itong party list na ito, nagsampa ng impeachment laban kay Marcos. So ayaw ni Marcos maupo ito. Dahil pag nakaupo ito, talagang tutuluyan yung impeachment ni Marcos at delikado siya. Delikado si Marcos ngayon. You know why? We are going to 2028 presidential election. Pag mahina kang presidente, mahina ka na sa presidential election. Pwede ka lang sa midterm election. Bakit? Hawak mo makinarya. Hawak mo pa rin ang budget. Hawak mo ang pera. Hawak mo ang congressman. Hawak mo ang senado. Hawak mo ang secretary. Hawak mo lahat. But going to 2028 election, hindi na po, iba na po ang istorya dyan. Iba na. Magpapalit ng presidente, you will see, you will feel the power shift going to the Duterte, especially come close 2028. Kaya pag pina-impeach ng Duterte Youth Party List si BBM, delikado siya. Dahil pag umabot sa Senate yan, guaranteed po impeach yan. Convicted po yan si BBM. As early as now, kinana na itong Duterte Youth Party List para hindi na makapag-file ng impeachment. Dahil ang dami talagang impeachable offense si BBM. Kaya lang na-impeach si BP Sara dahil lang makinarya na kay tambaluslus pa. Pero pag nag-shift ang power, yung sinasabi kong nawala na ang makinarya, nawala na ang pera, wala na ang pondo, at lumusot yan. Itong impeachment na isinampa ng Duterte Youth Party List, tapos sila dyan sa Senado. Ang numero po ng Senado nasa Duterte. Sa katunayan, magkakaroon sila doon ng minority. At lilipat na isa-isa yun. Hawak na po dyan ng Duterte ang Senate na yan. Huwag po tayong magbiruan dyan.
Nakikita nyo na yung problema? Kaya binakbakan to. Naniniwala ako. Totoo yung sinasabi nito. Nakikuntsaba po ang COMELEC dito. Sinabihan ako ng intelligence officer kagabi, dalawa, na kaya kami hindi ipoproklama at baka i-disqualify para kapag kami ay natalo, yung natalong Gabriela party list doon sa dulo, yun ang uupo. Isipin mo yun, yung natalo, pauupuin. Yung may 3 upuan, hindi mo pauupuin. Sino ka, Garcia? Sige nga, ako sagutin nyo sa mga manunood, nang gigigil ako rito. Sino ba to si Garcia? Hari ka ba ng Pilipinas? Yung may 3 upuan, yung 3 congressman, hindi mo pauupuin? Yung talo, pauupuin mo? Sino ba ito? Diyos ba to si Garcia? Sagot naman ni Chairman Garcia, mahirap na gumawa ng espekulasyon. Paliwanag niya, hindi maaaring automatikong sabihin na kapag natanggal ang Duterte Youth ay tiyak na aakyat ang nasa baba ng mga party list tulad ng Gabriela. Pwede po naman na mabinipisyon yung nasa taas, mabinipisyon muli o mabinipisyon na nasa baba. Masyado pong maaga para pag-usapan yung bagay na yan. So meaning to say, it is wrong to say na ang purpose ay mabinipisyohan yung nasa baba. Mali ka dyan. Okay, eto sabi pag nawala at na-disqualify ang Duterte Youth Party List, hindi naman ibig sabihin yung nasa ibaba agad ang papasok. Pwedeng makinabang yung nasa ibabaw. Siguro madadagdagan ng seat. Siguro yan ang ibig niyang sabihin. So it doesn't follow na ang Gabriela agad ang papasok. Unang tanong, bakit hindi mo paupuin ang Duterte Youth Party List dahil binoto ng tao yan? At kung may desisyon man, kung sinong may karapatan magdesisyon, korte ba magdi-decide yan o whatever o whoever, let them decide, not you. Titignan mo, si ano nga may kaso child abuser to si Castro. Si Erwin Tulfo nga, may kaso pa yan. Pati citizenship niyan may problema. Paanong nanalo yan? Bakit nyo pinalusot? Tapos senador ngayon may problema sa citizenship. Hindi nyo kinestyon. Samantalang ang reklamo dito kaliit-liit na bagay. So ibig sabihin kung may magreklamo lang, hindi nyo pa uupuin? Bakit hindi mo antayin ng desisyon? Bakit hindi mo na mapatunayan na may kasalanan nga yan? Sinasabi nga natin, mas mabigat ang ginawa ni Erwin Tulfo. May problema sa citizenship. Tahimik ka. Anong klaseng ka-ipokritohan yan? In English, double standard ka. Anim ka. Tapos tahimik ka? May loko rin to. Wag ikaw. Wag kang pala desisyon, ha? Paupuin mo. At kung mapatunayan sa korte kung saang mang kurado, let them decide. Because the Filipino people decided they should be congressmen. 3 po yan. And at the same time, alam mo ba ang number 1 binoto rin ng absentee voting ng policemen and armed forces? Duterte Youth Party List. Ano ka? Nabuang ka? Ano nangyari sa'yo? Pangalawa, bakit hindi mo masabi? O sige, kahit ma-disqualify kayo, hindi uupo ang Gabriela, mali ka dun. Hindi mo masabi, di ba? Bakit? Kung madi-disqualify nga ang Duterte Youth Party List, pustahan tayo, ang Gabriela uupo. Hindi mo ma-confirm Pangatlo, ba't hindi mo rin masabi na hindi sila madi-disqualify? Kasi nga, minamanipulan nyo na. Yun ang problema. Dagdag pa ni Garcia, wala siyang direktang partisipasyon sa kaso ng Duterte Youth at ang desisyon ay batay sa merito ng kaso. Ibig sabihin, tatalakayin sa resolusyon kung ano talaga ang totoong issue sa kaso ng grupo at hindi sa teknikalidad. Yung po kasi sa Duterte Youth, hindi po ganun kadali, komplikado dahil hindi po technicality yung issue doon. Ang issue po doon ay on the merits. It goes into the very heart as to whether dapat bang na-accredit o hindi yung naturang party list. Si ano nga hindi nga dapat nakatakbo dahil may problema sa citizenship, di nga nyo kinestyon. Paulit-ulit ka, Garcia Yan po yung initial na binanggit nila sa akin. Dante Amento, UNTV. Ngayon ako, wala talaga.
Nakakatakot ang 2028 election until nakaupo tong mama na ito. Bakit hindi mo BBM sinama sa tinanggal pa itong si Garcia? Walang silbi ito. Sinira nito ang tiwala ng taong bayan sa eleksyon. Pinaupo mo pa yan. Bakit hindi mo pala pinatanggal din yan? Gaya ng ginawa mo sa secretaries mo, BBM.